beloved, Boss Mike Cervera. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Ano ba talaga? Hindi malaman kung ano talaga yung gusto niya no? Oo. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero No. para rin daw yan. Hindi na ngayon malinaw kung magkano. Kanina ho, 2 milyong dolyar. Ay, nako mga kababayan. Natakot kay Trillanes yan, si Balikod, kasi di basta-basta si Trillanes, papatulan ni Trillanes yan, kakasuhan din yan. Wala ka, lagot ka. Sa ICC investigation, Aha. kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako. Kaya sabi niya kahapon, The ICC investigators Ay, themselves committed graft and corruption. kita mo? Ayan mga kababayan pinagbintangan niya ang taga-ICC na nakakumit daw ng graft and corruption. Ano po? Maliwanag po yan Nakakumit daw po ang mga kawani ng ICC ng graft and corruption. Pinaratangan na na mga magnanakaw daw po itong mga taga-ICC. Mga kurakot daw itong mga ito, sabi ni Balikod O sige tuloy. natanong ulit dyan ang abogado. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Saldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. Well, but that's what I was asking. Yan yung tinatanong kanina. Hindi malaman mga kababayan kung paano na ito nila gagawin na makatotohanan Kaya nga ho, sabi ng Malacanang dyan, lousy script. Una na rin pinabulaanan ni Trillanes ang naturang akusasyon. Itinanggi na rin ng palasyo maging ang paratang ng mga sundalo na dinalhan din nila ng mali-maliatang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Nako! Pinauubayan na raw nila ito sa NBI at PNP. Nako, yari kayo. Hindi pang award winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Kita nyo mga kababayan, alam talaga na puro kasinungalingan yan. Kabilang din sa pinangalanan nila na nakatanggap ng pera si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pero hindi raw apektado dito si Torre. Kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Dito tayo. Tanging salaysay at mga litrato ng mga maleta pa lang ang ipinapakita ng 18 sundalo sa kanilang mga pahayag. As we know, affidavit. Ang dali-daling i-shoot niyang mga maleta na yan, mga kababayan. Madali lang i-shoot yan. Eto. Kuha lang ng picture kung saan-saan. Meron nga ho silang pinapakita na meron pang rice cooker. Eto na mga kababayan. Dito na tayo kay sino to? Kay General Torre. Pasok. Rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved. No? Napakarami yung isinama nila. Pati si George Garcia. Pati ikaw. Lahat kayo. Trillanes. Lahat kayo. Para bang talagang etong mga kampo ni Duterte. Total naman. Gagawa na rin ng fake news. Dami-damihan na natin. Di ba, Maring Gina? Eto na, Jing Martin. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin, joke only yan Ay, nako. Baka daw ang mangyari, mga kababayan ko, baka hindi daw nila kaya na patunayan yan. Baka hindi nila kayang tayuan yan. Ang problema, pagdating sa dulo, sasabihin na naman ng kampo ni Duterte, joke only. Lagi naman kasing ganun mga kababayan, joke only.
Pagka naipit, pagka nabuking, pag nabokya, joke only. Lagi na lang ganon, mga kababayan, parang si Sara Duterte. Putik na yan, oh. Oh. Sige, tuloy. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Nasa kami ng pangalan niya. Opo, you don't know where this is coming from. Most probably, alam ni Atty. Baligod yan kung saan ang gagaling yan. Pero nasa sakit. Oh, Attorney Baliktad, magsalita ka na. Total naman, iba-iba na sinasabi mong, nako. Di ba? Oh, wala rin naman, mga kababayan ko. Kita niyo naman, ha? Kahit naman si General Torre, natatawa na lang. Kaya kunin natin ang panig ng Malacanang dito, ha? Pasok! Ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Oo, Alam mo na may kasinungalingan. correct. So, sino ba ang nasa likod nito? Ay, sino pa ba? Attorney Claire, huwag mo nang tanungin. Alam na natin yan kung sino yan. Siyempre, yung ngongong isa. Oo, maayos-ayos lang ang pagkakagawa ng bingot niya. At siyempre, alam mo na, yung inadapt na ng mga mga DDS na Ilocanong matanda. Oo, yun, sila yan. Tuloy. Siyempre, kasama rin si Buday. Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo Oo. sa kanila matapos ang press briefing or press con. Alam nyo na kung kanino yon. Kanino bang sasakyan yon? Kita nyo? Tuloy. Nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Oo. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Sino sa tingin mo, Attorney Claire? Banggitin mo na kasi. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Same people pa rin. Diba? Grupo pa rin nila Chavit at saka grupo pa rin nila Mike Defensor. Diba, mga kababayan? Walang pagbabago ron. Tuloy mo, attorney. Pasok. Wala bang balak kasuhan ng palasyo? Nako, wala daw bang balak kasuhan mga kababayan, na panaginipan ko. Yung 18 nagpakilalang Marines daw ay ipapatawag sa NBI. Attorney. Mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan. Yan. Nandyan ang NBI. Nako. Nandyan ang PNP. Nako. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila Na. nakasuhan ang mga nagpapakalat Nako. ng fake news. Correct. Dapat pa ba silang utusan? Hindi Nako. po. Dapat pa ba kayong utusan? Boss Amo, Sir Melvin Matibag. Sir, naimbag na bigat. General Nartates. Sabi ng Malacanang, kailangan pa raw ba kayong utusan? Dardarsan nyo. Tuloy. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Ano pang hinihintay nyo? Galaw-galaw. Sabi nga rito ni Jing Martin, Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.